Sa gitna ng malawakang paghihirap, bilyong-bilyong piso ang nasasayang dahil sa korupsyon ng ilang mga opisyal. Ito ay patunay na kapag ang isang tao ay nalalasing o nalasing sa kapangyarihan, ay madali niyang makalimutan o nakakalimutan niya ang kanyang tunay na tungkulin sa mamamayan. Ang ganitong uri ng katiwalian ay malinaw na sintomas ng pagmamataas. Nawawala na ang pagpapakumbaba at pagmamalasakit sa kapwa. Hindi po ganyan ang tinuturo ng salita ng Diyos sa atin. Sa katunayan, si Apostol Pablo ay nagturo na huwag dapat pumasok ang kataasan ng kayabangan, ng kasakiman sa iglesia. Sa halip, ang bawat isa dapat ay matutong magmalasakit sa kapwa. At alam nyo, kapag ang tao, ang mga miyembro sa iglesia ay puro sarili lamang ang iniisip, ay alam nyo, masisira ang ministeryo. Ang gawain ng Diyos sa ating kalagitnaan ay masisira. Kaya mahalaga sa atin mga kapatid na tignan natin yung ating sarili nang naaayon sa kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Kaya ngayong umaga, ang pamagat ng ating pag-aaral o pangangaral ay the proper view of ourselves. Ang tamang pagtingin sa ating mga sarili. Samahan niyo po ako sa Romans chapter 12 verses 3 to 5. For by the grace given to me, I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function. So, we though many are one body in Christ and individually members one of another. Let's come before God in prayer. O Lord, dalangin po namin ang mensahe ninyo ngayon sa amin ay maging makapangyarihan at makita namin kung ano ba talaga ang aming kalagayan sa iglesia at kung ano ang mga dapat namin gawin bilang mga miyembro ng inyong katawan. Bless your church once again. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Book of Romans po ay kilala sa comprehensive explanation ng gospel. Kaya po ang chapters 1 hanggang chapter 11 ay punong-puno po ito ng mga mahahalagang doktrina. Ibig sabihin, kapag pinag-usapan ang chapters 1 to 11, malalim ang pag-aaral tungkol diyan. At pagkatapos ng mga iyon, saka po sinabi ni Pablo ang mga practical na dapat nating gawin o dapat mangyari. Ibig sabihin, pagkatapos ng mga doktrina na tinuro ni Apostol Pablo, tinuro niya naman yung practical na dapat ay isabuhay natin bilang mga mananampalataya. Kaya pansinin niyo po yung verse 3. Sabi ni Pablo, for by the grace given to me. Bago sabihin po ni Apostol Pablo ang mga mahalagang bagay sa mananampalataya sa iglesia, ay ipinakilala muna niya na lahat ng bagay na mayroon siya, mga nagawa niya para sa Panginoon, ito ay hindi lang dahil sa Kanya. Ito ay dahil sa biyaya ng Panginoon sa buhay niya. At yan din dapat ang matanim sa kalooban natin bilang mananampalataya na lahat ng meron tayo sa mundong ito, sa personal na buhay natin, ay mula sa Panginoon. Ito ay Kanyang biyaya lamang. Kaya mahalaga na mangyari po lagi sa atin ang lumingon sa biyaya ng Panginoon at tayo ay laging magkaroon ng kababaang loob. Yan ang ibig sabihin ni Apostol Pablo sa mga talata na ang mga taong nakaranas ng Kanyang biyaya ay dapat mamuhay sa kababaang loob. Sabi ng verse 3, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that has given. Magkaroon tayo ng maliwanag na pag-iisip. Ibig sabihin nito, hindi tayo nagmayabang, kundi dapat ay narito lagi sa atin ang pagpapakumbaba. Sober-minded. Mahinahon na pag-iisip, mapagpakumbabang pag-iisip. Alam nyo, yung sober-minded dito, noong 17th century ay ininterpret po nila yung sober-minded na anti-intellectualism.
May ilang leader po ng Roman Catholic Church na pinagbawalan ng mga scientists na huwag mag-aral ng napakataas, huwag silang masyadong magpakatalino. Isa sa mga pinigilan nila dyan, kung narinig nyo na po si Galileo Galilei na isang scientist, pinagbawalan siyang huwag mag-aral ng mabuti, ng science, at huwag niyang ituro ito sa mga tao. Natatakot noon ang mga pare, ang mga leader ng simbahan na baka sa sobrang matatalino yung mga tao sa paligid niya, mawalan na sila ng kontrol. Alam nyo, hanggang ngayon ay umiiral pa rin ang form na yan. Sa mukha ng legalism, sinasabi nila na huwag kang mag-aral ng mabuti ng salita ng Diyos, huwag kang magbigay ng mahabang oras sa pag-aaral niyan, ang kailangan mong ipursu ay hindi yan, kundi ang kababaang loob. Alam nyo, yan ay mali. Sapagkat ang pag-aaral ng mabuti ng salita ng Diyos, dito babase ang ating mga aksyon. Mahirap gawin sa buhay yung isang bagay na hindi natin alam. Lahat ng ginagawa natin ay nakadepende yan sa kung ano yung pinaniniwalaan mo. Kaya, as I've said kanina, yung Book of Romans from chapters 1 to 11, puro doktrina yan. Pero pagdating ng chapters 12 hanggang 16, ito na ay application. Puro pagtuturo na ni Pablo na isabuhay ninyo itong mga bagay na ito. So, ibig sabihin, ang pamumuhay ay marapat na nakabase sa doktrina, nakatungtong sa tamang aral ng Panginoon. Ang problema, nagkaroon ng maling interpretation noon ang mga pare. Ang ginawa nila, yung word na sober-minded, pinagbawalan nila ang mga tao na mag-aral. Pero alam nyo, hindi po ganoon ang interpretation ng word na sober-minded. Dahil ang sober-minded ay kalinawan ng pag-iisip, kapakumbabaan o kababaang loob. Yan ang mensahe ni Apostol Pablo. Ang kababaang loob ay bunga ng biyaya ng Diyos. Ito'y nahahayag sa paraan ng ating pagtrato at pagpapahalaga sa ating kapwa. Kaya kung ikaw ay tunay na may kababaang loob, may mapagpakumbabang puso ka, ang resulta niyan ay nagpapahalaga ka sa iyong kapwa. Alam niyo, ang mensahe natin ngayong umaga ay laban nito sa idea ng psychology, philosophy at legalism. Kung narinig nyo na yung salitang narcissist o yung narcissism, ito yung sobrang uhaw sa pag-ibig sa sarili. Ito yung masyadong uhaw sa pansin at palakpak ng mga tao. Kasama din dyan ng hedonism. When we say hedonism, puro na lang sarili mo, yung iniisip mo. Puro na lang pang sariling kasiyahan ang isinasa puso mo. Nakasentro palagi sa iyo. At kung narinig na po natin ang ethical egoism, ito yung pag-uuna mo palagi sa iyong sariling interes. Sariling agenda na lamang palagi sa iyo ang mahalaga. At yung iba naman ay moralism, panlabas na kabanalan. Mapanghusga, ang sukatan nito ay panlabas. Ang ating mensahe ay laban sa mga nabanggit na yan. So ngayong umaga, sa patuloy po na ikakaayos ng ating iglesia, dalawang susi po ang nais kong iwanan sa inyong puso. Una, renounce the false view of ourselves. Itakwil natin ang maling pagtingin sa ating mga sarili. Pangalawa, recognize our independence with one another. Kilalanin natin ang ating pagiging magkakaugnay at pangangailangan ng bawat isa. Ibig sabihin, sa iglesia, hindi po dapat pumasok ang pagmamalaki at pagmamataas sa isa't isa. Sa iglesia ay kailangan i-recognize natin na kailangan natin ng isa't isa. Kailangan mo ang katabi mo, kailangan mo ang kasama mo, kailangan mo ang mananampalataya sa iglesia. So una, renounce the false view of ourselves. Itakwil mo ang maling pagtingin sa iyong sarili. Tignan niyo po yung verse. Huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa Greek word po, ito po ay binigkas na me hyperpronane. Ang hyperpronane ay compound word. Kapag sinabi natin compound word, ito ay dalawang magkaibang salita na pinagsama, hyper and proneo. At alam naman po natin kapag sinabi nating hyper, di ba? Kapag ang bata ay kumain po ng napakadaming tsokolate.
nagiging hyper siya. Sobra ang likot at talagang hindi po mapigilan. Yan po yung ibig sabihin ng hyper. At yun naman pong salitang pronein o proneo, ito ay disposisyon, lakas o kapangyarihan ng kaisipan. Ibig sabihin, huwag mataas masyado ang pagkilala sa ating mga sarili. Hindi nararapat na pagtingin sa sarili. At katuloy po ng mga salitang yan, sabi ni Pablo, huwag tayong magmataas, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. Huwag kayong magmataas o magmalaki. Sa halip, sabi ni Pablo, ay magkaroon kayo ng kababaang loob o maliwanag na kaisipan. Sober judgment, pag-iisip na may tamang kontrol o kababaang loob. At kapansin-pansin po, sinabi ni Paul dito sa simula pa lamang ay huwag. Okay? Huwag. Kapag sinabi po natin huwag, sa English ay not to think, iyon po ay imperative. Kapag sinabi nating imperative, ito po ay pag-uutos. Agaran niya ng inuutusan ang mga mananampalataya na huwag maging hyper. Huwag maging mapagmataas o masyadong mataas o matayog ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Pag ganyan, kapag ginagawa natin yung ganon, nawawala tayo sa tamang posisyon. Nawawala tayo sa lugar. Yan ang paalala niya. Hindi lang sa naturang panahon niya, kundi ito ay paalala ni Pablo maging sa panahon natin ngayon na umiiral sa ating mga mananampalataya na huwag natin tignan ang ating sarili na sobrang matayog at mababa naman ang iba. Iwaksi natin ang anumang uri ng pagmamataas at itaguyod natin ang kahinahunan ng ating mga pag-iisip. Alam nyo, honestly, looking at the text we have, we really need to read between the lines. Kaya po ito, isinulat ni Pablo ang mga paalalang ito. Dahil noon, ang mundong ginagalawan ni Apostol Pablo, siya po ay nasa ilalim ng Roman Empire. Kapag Roman Empire ang namumuno, meron silang tinatawag na social hierarchy. May tinatawag nila silang free citizens. Ito po yung mga elite. Ito po yung mga mayayaman. At kapag sinabi naman na non-citizen, ito yung mga taong nasa laylayan, naghihikahos. Sila yung slaves. Dahil umiiral noon ang social hierarchy, umiiral din po yung honor-shame culture. Kapag mayaman ka, bibigyan ka ng respeto ng mga tao, pero kung hindi, i-degrade ka. Yan ang konteksto na pinanggagalingan ni Apostol Pablo. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ni Pablo na kababaang loob. Dahil ang culture noon sa labas ng iglesia ay puro pagmamataas, puro kayabangan, meron na selective justice. Ayaw ni Pablo na ang honor-shame culture ay pumasok sa church. Ayaw ni Pablo na may selective justice, may favoritism. Ayaw ni Pablo na may pagmamataas. Ayaw ni Pablo na may social discrimination. Gusto ni Apostol Pablo, lahat ng miyembro dito ay may kababaang loob sa isa't isa. Di ba ang Panginoong Jesus, nabuhay siya sa ilalim ng Roman Empire. Lumaki siya sa piling ng kanyang mga magulang. Ang pangunahing trabaho ni Joseph ay karpintero. Yun din actually ang naging trabaho ng Panginoong Jesus. Naging karpintero din siya sa mahabang panahon. Carpenter or carpentry. Nasa laylayan ng kalagayan nila. Mahirap ang kalagayan ng Panginoong Jesus. Kaya pansinin ninyo, ganun na lang kaliit ang tingin nila kay Jesus. Minaliit nila ang Panginoon. Di ba? Dinuraan nila sa mukha, inubaran nila ang Panginoon. Kasi sa context ng culture, ganun silang tumingin sa mga taong mahihirap at may mababang kalagayan sa community. Kaya di ba sa Book of Matthew, sabi sa kanya, hindi ba ito ang anak ng karpintero? Sinabi nila sa Panginoon, he was looked down upon and humiliated by society. Kaya sabi ng Panginoon, may mga yungib ang mga bapor at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay walang sariling pook, walang mapaglagyan ng kanyang ulo. Minaliit siya ng lipunan. Pinagmataasan siya ng mga taong siya din naman ang lumikha nito. Tama na dahil minaliit na ang Panginoon natin. At tinrato na siya bilang isang walang kwenta at walang halaga sa lipunan.
Huwag na po nating hayaan na pumasok ang kultura ng mundo sa loob ng ating iglesia. Kaya mga kapatid, sikhain natin ang magkaroon ng kababaang loob at pahalagahan po natin ang isa't isa sa ating pong iglesyang ito. Dahil lahat tayo dito ay pantay-pantay. Lahat tayo dito ay inuutusan na magkaroon ng kababaang loob sa isa't isa. Kaya alam nyo, minsan, mas mabuti pa ang pagkakamali na nagbibigay sa atin ng kababaan kaysa po isang tagumpay na nagbibigay sa atin ng kayabangan. Kaya kung ang titulo mo, ang ranggo mo, ang sweldo mo o apelyido, diploma, mga kagamitan at mga sasakyan, ang pagiging matagal ng mananampalataya ay magiging sanhi ng ating kataasan, nais ko pong ipaalala sa inyo na mali yan. Hindi po yan ang kalooban ng Panginoon sa atin. Kung ang pagpapalang yan ay nagiging dahilan kung bakit masyadong mataas ang tingin natin sa ating mga sarili, maaaring magsilbing basura ang lahat ng iyan sa harapan ng Diyos. Iwaksi natin ang huwad na korona ng mundong ito na tumatapal at dumadaya sa ating mga puso. Lumuhod tayo sa alabok at baklasin natin ang mga kuta ng pagmamataas at ilagay natin sa kaibuturan ng ating mga puso ang duguan, ngunit marangal na kababaang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Sa mundong ito na napakabilis manghusga at tumrato ng hindi tama, maging isang lugar ka sana kung saan pwedeng huminga ang taong napapagod. Maging ligtas na sanktuaryo ka sana para sa iyong kapwa. At sa konteksto ng iglesia, ang iglesia ay hindi entablado para sa mga taong super holy. Ang iglesia ay hindi entablado para sa mga super pastor, super elite member of the church. Ito ay kanlungan para sa mga pusong durog na natututong magpakumbaba. At kung may kababaang loob sa kalagitnaan natin, hindi tayo maninira ng kapwa natin. Hindi tayo maninira ng mga pastor. Hindi tayo maninira ng mga manggagawa. Ano man ang kakulangan, ano man ang problema ng isang tao, ano man ang kanyang kahinaan, hindi tayo dapat masangkot sa iba't ibang uri ng paninira at pagsasalita ng laban sa ating mga kapatid. Hindi tayo dapat masangkot sa paninira sa mga pangalan nila para lamang bumango ang ating mga pangalan. Alam nyo, sa totoo lang, ngayong mga panahon na ito, karamihan ang mga tao ay maiibigin sa kanilang sarili. Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verses 1 and 2, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon na ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas. Yan ang sitwasyon ng mga tao ngayon. Pero hanggat ang salita ng Diyos ang ipinapangaral sa kalagitnaan natin, dapat mapigil yan sa gitna ng ating iglesia. Too many churches today are obsessed with outperforming each other, building bigger monuments, at pagpapakitang gilas ng karangyaan. That is not the kingdom's way. God's blueprint for His church is not a display of pride, but an altar of humility. Ang Panginoong Jesus ang nagpakita ng lubos na kababaang loob. Kaya huwag tayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o paghahangad na maitaas lamang ang ating mga sarili. Sa halip, magpakumbaba tayo sa isa't isa at ituring natin na masigit ang iba kaysa sa ating mga sarili. Huwag lang ang sarili o kapakanan natin ang iniisip natin, kundi isipin natin ang kapakanan ng iba. At magkaroon tayo ng kaisipang katulad ng kay Jesus, na bagamat siya ay Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, binaba niya ng lubusan ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Siya'y naging tao, katulad natin.
At sa kanyang pagiging tao, siya ay nagpakumbaba, siya ay naging masunurin sa Diyos hanggang sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang pagpapakumbaba ay humantong sa kamatayan upang iligtas tayo at magkaroon ka at ako ng kababaang loob. Kaya ngayon, handa ka bang iwaksi ang pagmamataas? Handa ba tayong humakbang palayo at palapit kay Kristo na hindi nadala-dala ang pride, pagmamayabang, kataasan, at iba pang mga uri nito? Kaya sa bawat isang nandito ngayon, na alam mo na merong pagmamalaki sa iyong puso, binabalaan kita sa pangalan ng Panginoon na iwaksin mo yan dahil hindi yan ang kalooban ng Diyos. Huwag mong tignan ang iyong sarili na mataas at nakaaangat sa iba. So unang punto natin, let us renounce the false view of ourselves. Itakwil ang maling pagtingin sa sarili. Magkaroon ng kababaang loob. Pangalawa, recognize our interdependence with one another. Kilalanin natin ang pagiging magkakaugnay at pangangailangan natin sa isa't isa. Kapag sinabi po nating interdependence, ito po ay pagsandal sa isa't isa. Ito yung sabi ng verse 4. For as in one body, we have many members, and the members do not all have the same function. Gumamit si Paul ng anatomy or anatomical illustration. In one body, we have many members, and the members do not all have the same function. Okay, kaya hindi po chaos sa iglesia. Sa iglesia, hindi po tayo magkakatulad ng gawain. Okay? Kaya pare-pareho po tayong mahalaga. May mga kamay po dito sa ating iglesia na tahimik na nagbibigay. May mga bibig na nangangaral ng katotohanan. May mga kapatid tayo, may mga puso dito na nagpapalakas ng loob ng kanilang mga kapatid. At may mga lingkod na nag-iingat o maingat na nagsasaayos ng ating mga gawain. May nagpiprepare ng mikropono. May nag-aayos ng halaman. May nagpupunas. Mayroong nag-aayos ng speaker. Hindi lahat ng yan ay nakikita. Pero yan ay gawain sa iglesia. May naglilinis. May nagdadamo. Hindi man nakikita ang lahat ng yan, pero yan ay ministeryo. Yan ay bahagi ng gawain natin. Iba't iba tayo ng function, lahat tayo ay mahalaga. Kaya ang kagandahan po sa iglesia, hindi tayo pare-pareho ng tungkulin, ngunit nagkakaisa tayong ginagawa ang mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos para sa ikatitibay ng kanyang iglesia, ng kanyang katawan. Kaya sana kung may ginagawa ka sa iglesia, huwag ka naman magreklamo. Ako na lang palagi, diba? Ako na lang palagi ganito, hindi nila ako tinutulungan. Huwag po sanang mangyari yun. Dahil pribilehiyo mo ang maglingkod. Kaya mga kapatid, gawin po natin ng tama, ng may puso, ng may kababaang loob ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos sa iglesia. Iba-iba tayong tao sa iglesia. Isa lang tayo, pero iba't iba tayo ng function. At mapapansin nyo, sinabi po sa verse 5, so though many are one body in Christ and individually members one of another. Binanggit po yung salitang individually, members of one another. Kapag sinabi nating individually, bawat miyembro ay bahagi ng isa't isa. Kailangan mo ang kapatid mo sa pananampalataya. And this is the most interesting part. Yung sinabi ni Paul na one of another. Yung word na one of another, in Greek word is alailon. At yung word na alailon, nangangahulugang mabubuhay ka lamang kung ikaw ay may kasama. Ang salitang alailon ay ordinaryong salita o koine Greek at araw-araw po itong ginagamit sa palengke, sa political world, sa tahanan upang ipahiwatig na ang pagiging magkakasama at ang magkakatuwang. Ginamit ni Paul ang salitang alailon o isa't isa sa Romans 12:5 upang pangatwiranan ang shame-honor culture na mayroon sila noon. Kasi pag
merong hierarchy o social hierarchy, honor shame culture, hindi ko kayo kailangan. Kaya kong mabuhay mag-isa. Mayaman ako, kahit na hindi kayo sumama sa akin, I can handle myself. Ganun ang sitwasyon ng honor shame culture. Kaya ko kahit wala kayo. Ginamit ni Paul yung salitang alailon para ipakita sa iglesia na hindi tayo kagaya ng Roman culture. Sa iglesia, hindi natin tinataboy ang isa't isa, kundi kailangan natin ang bawat isa sa atin. At bukod doon, alam ni Pablo ang sitwasyon ng mga sinusulatan niya. Yung mga taong sinusulatan ni Apostol Pablo rito, dalawang uri ng mga katauhan. Hudyo at Griego. Iisipin nyo, ang Hudyo at Griego, magkaibang uri ng tao ito. Magkaiba sila ng kinalakihan. Magkaiba ang pinanggalingan nila ng relihiyon. Magkaiba ang kanilang kultura. Ang mga Hudyo naniniwala sa ceremonial law. Ang ceremonial law, isa doon yung bawal kumain ng baboy, bawal kumain ng dugo, bawal kumain ng kung ano-anong walang kaliskis ng isda. Para sa mga Hudyo, bawal yun. Pero sa mga Hintil, hindi. Pag naglagay ka ng dugo, naglagay ka ng baboy, naglagay ka ng isda na may sasakmalin ka agad ng mga Hintil yun. Magkaiba ng culture ang dalawang ito. Nagsama sila sa iglesia. Ano na lang aasahan natin doon pag nagsama ang dalawang ito? Siyempre, yung mga Hudyo magmamataas. Hindi kami kumakain ng mga marurumi. Yung iba naman magagalit. Kaya magkakaroon ng paglalaban, magkakaroon ng pagmamataas, at magkakaroon ng pagmamaliit. Magkakaroon ng chaos, problema sa loob ng iglesia. Kaya alam nyo, ginamit ni Paul yung salitang alailon o yung word na isa't isa para ipakita na ang Hintil at mga Hudyo na mananampalataya ay kailangan nila ang bawat isa sa kanilang kalagitnaan. Magkakaiba man tayo ng pinanggalingan, mga kapatid. Magkakaiba man tayo ng apelyido. Magkakaiba man tayo ng kultura, ng lugar. Bilang isang iglesia, kailangan po natin ang isa't isa para magampanan po natin ng tama ang gawain ng ating Panginoon. Kaya ang punto natin, ang bawat isa ay tinawag ng Panginoon para sa isa't isa, para sa kanyang gawain. Hindi po tayo iniligtas ng Diyos para i-separate ang sarili natin sa isa't isa. Hindi na ako aatid ng church, ang mahalaga, nananalangin ako sa bahay namin. That is wrong. Pupunta na lang ako ng bundok at mas malapit pa ako dun sa langit kaysa dun sa church. Mali yan, mga kapatid. Hindi tayo tinawag ng Diyos para humiwalay sa gawain niya. That is why we must love the fellowship as a church. Sapagkat sa iglesia, sa fellowship natin, sa iglesia, dito tayo lalago sa pananampalataya. Dito tayo natututo ng salita ng Diyos. At dito tayo napapalakas sa pamamagitan ng pakikisama sa kapwa natin mananampalataya. Kapag ang kahoy nilagay mo sa baga, magbabaga din. Kung ikaw ay lalayo, paano kang mag-iinit sa pananampalataya? That is why we should never underestimate the fellowship we have every Sunday. During our prayer meetings and small group gatherings, we come together to pray, share our concerns, and encourage one another. This moment reminds us that we need each other. We need our brothers and sisters in Christ to stand with us in prayer, support us, and strengthen our faith. Alam nyo, sa California, meron silang tinatawag na redwood tree. At ito po yung isa sa pinakamalalaking puno doon sa California, yung redwood na ito. Alam nyo, yung puno na ito, hindi po basta-basta natutumba. Napakatibay niya dahil po yung ugat niya, ang takbo nito ay pakalat. At kumakalat po ang kanyang ugat sa malawak na bahagi ng kagubatan. At hindi lang po basta kumakalat yung ugat niya sa malawak na bahagi ng kagubatan. Ang redwood, kumakapit po sa napakaraming puno ang kanyang ugat.
Subukan nyo pong itanim ang puno na ito na hiwalay sa karamihan. Saan siya kakapit? Anong mangyayari? Kung hindi siya matumba, siya po ay mamamatay. Nakakapit tayo sa isa't isa. Manghihina ka kung ikaw ay lalayo. Kaya sabi ng Bible, mas mabuti ang dalawa kaysa isa, sapagkat mabubuwal ang isa. Pero kung siya'y dalawa, maitatayo niya ang kanyang kasama. Kaya ang hamon sa atin, mga kapatid, ang iglesia ay dinisenyo para mabuhay para sa isa't isa. Kaya ang tanong, handa ka bang ialay ang sarili mo bilang handog na buhay para sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig mo sa iyong kapatid? Remember the words of Christ. Sabi ng Panginoon, ito ang utos ko sa inyo, mag-ibigan kayo sa isa't isa gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Sabi ng John 13, sa pamamagitan nito'y makikilala ng lahat na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ng Matthew, kaya't ang anumang ibig ninyong gawin sa inyong ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. Sabi ng Romans 12:5, bagamat marami tayo, iisang katawan tayo kay Kristo at bawat isa ay bahagi ng isa't isa. Sabi ng Galatians 6:2, magtulungan kayo sa pagbubuhat ng pasanin sa isa't isa at sa gayon matutupad ninyo ang mga kautusan ni Kristo. Magpakumbaba kayo, maging mahinahon, matiyaga at matiisin kayo sa isa't isa sa pag-ibig. Kailangan mo ang iyong kapatid sa pananampalataya at kailangan ka din nila. Kaya bilang paalala sa atin, mga kapatid, ladies and gentlemen, huwag nating hayaan na muling mawalay tayo sa isa't isa. Huwag nating hayaan na magsaradong muli ang iglesia at magkawatak-watak tayo sa pagsamba. Huwag nating hayaan na mawala ang pagsamba, masira ang mga kagamitan, mabulok, at tayo ay lumayo at sumamba sa iba't ibang iglesia. Samantalang dito tayo nilagay ng Diyos. Huwag na nating hayaan, mga kapatid, na dumating ang panahon na yon. Ngayon, ibinalik ka na ng Panginoon sa iglesia na kung saan nagsimula ka. Nilagay ka na ng Panginoon sa iglesia na kung saan ay tinawag ka niya para maglingkod. Ito yun. Pagbutihan natin. Ito ang iglesyang yun. Magpakatibay tayo at mahalin natin ang isa't isa. Huwag nating hayaan na may mga kapatid na mawalay. At kung mayroon mang mawalay sa ministeryong ito, ipanalangin natin na sila ay magsibalik na. At bilang mananampalataya na responsable sa ating mga kapatid, huwag tayong laging makasarili. Huwag tayong maging manhid sa pangangailangan ng iba. Kaya suriin natin, tayo ba ay nagmamahal sa kapwa natin o hanggang salita lamang ang mayroon tayo? Paano natin sasabihin na mahal natin ng Diyos kung mismo ang kapatid natin sa Panginoon na nakikita natin ay hindi natin mahal? Lagi po nating piliin na maging instrumento ng pag-ibig ni Kristo sa ating pamilya, sa ating simbahan, at komunidad. Alam niyo, noong 249 hanggang 262 CE, may kasaysayan na nagkaroon po ng epidemic o virus na kumalat sa nasasakupan po ng Roman Empire. Tinawag po yun na the Plague of Cyprian. And marami pong namatay na mga mananampalataya sa iba't ibang lugar. At alam nyo, yung mga namatay na mananampalataya, sabay-sabay po silang inilibing ng mga kapamilya nila na mananampalataya. Nilibing sila ng kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit alam nyo, pagkatapos nilang ilibing yung mga pamilya nilang pumanaw dahil sa dala ng virus, napagkasunduan nila na alagaan na lamang ang isa't isa. Dahil wala na pong mag-aalaga sa kanila. Lumisan ang kanilang mga mahal sa buhay. Kaya sabi nila,
o wala nang mag-aalaga sa atin, kahit di tayo magkakakilala, alagaan na lang natin yung isa't isa para mabuhay tayo. Alam nyo, nakita po nila ang pangangailangan ng isa't isa, na mahihirapan silang mabuhay kung wala silang katuwang sa buhay nila. Alam nyo, ang iglesia ay dinisenyo para mabuhay kay Kristo. Ngunit ito ay maipapakita sa pamamagitan ng pagmamahal at pag-aalay sa isa't isa. Kaya kapatid, tanong ko sa iyo, ngayon handa ka bang maging kalakasan ng iyong mga kapatid? Handa ka ba na maging encouragement sa iba o maging tagaupo lamang sa kanyang iglesia? Handa ka bang maging kalakasan ng mga kapatid na nanghihina sa pananampalataya o maging manhid na lang sa kalagayan nila? Handa ka bang umalalay sa gawain? Handa ka bang umalalay sa pastor mo? Handa ka bang umalalay sa mga gawaing pang-iglesia nang walang pagrereklamo? Are you ready to serve the Lord by loving, uplifting, and serving your brothers and sisters as Christ has served us? Kung handa ka na, I'll give now the conclusion. Ang kahinahunan ng pag-iisip ay bunga ng biyaya ng Diyos. Ito ay nahahayag sa paraan ng ating pagtrato at pagpapahalaga sa kapwa. So let us renounce the false view of ourselves. Tanggalin natin ang kataasan sa ating puso. At pangalawa, recognize our interdependence with one another. Yakapin natin, suportahan, tulungan natin ang isa't isa para sa kanyang iglesia. This is the proper view of ourselves. Let's come before God in prayer. Oh Father, maraming salamat po dahil pinaalala niyo sa amin na bilang mga mananampalataya, hindi dapat kami nagmamataas. Hindi dapat kami nagmamalaki to the point na ma-degrade namin ang ibang kapatid. Sa halip, tulungan niyo po kaming yakapin ng isa't isa. Tulungan niyo po kaming alalayan ng isa't isa. Tulungan niyo po kaming mabuhay para sa isa't isa, para sa iyong kaluwalhatian. Bless your word, Panginoon, at tulungan mo kaming maglingkod ng walang pagrereklamo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.